morning, everyone. It's good to be in the house of the Lord this morning. Amen? Amen. Good to see you here. Salamat nga ang inyong kadasig wala pa napalong. O ang inyong gugma sa Ginoo, init na gyapon. Ganito ang ganda ng palihog. Salamat sa gugma sa Diyos, kinaas mo kasing-kasing, nandun na tayo gugma usap sa pagsimba. Ulahan ta kay makasimba ka. May uban karon nga dili gusto mo simba, pero tungod sa panglawas, dili makasimba. Salamat ta, ginagaan ta sa Diyos o may lawas. Amen? Amen. Na makabenepisyo ta sa iyang panalangin, diha sa iyang panimalay din sa simbahan. Salamat sa mga nakita-kita at nakarong buntag. Amen? Diyo mo ako sa'yo maka-unan ako sa ka, no? Kaya na matulog tayo kagabi ba? Hindi katulog kita natin kagabi, kabuntag. Doon na yung mga time kayo ko hindi kabuntag, no? Kuya ako, inibutas kung mata din ako kakita. Sabi yun about that, ha? Kinabot na siya una-una. Na inigaanan niyo mo ba, okay makita ba? Hindi ka nakita. No? O di ba, inibatan niyo mo, di nakakailan, sa imuhang kauban. Tapos di na sa kamasabtan. Kaya naanak ka ba? Many things can happen. Right? Or di matata, tapos di natakaliho. So kung saan ang tabliyok sa panglawas. Grasya sa Ginoo na. Amen? Kaluoy sa Ginoo. Doon ay sa kamuso or ilado nga broadcaster, sportscaster, si Chino Trinidad. No? He's just 56 years old. Slept last night, did not wake up this morning. Only 56 years old na natulog kagabi, wala ni mata karumutan. Na ikaw nakamata pa ka. Amen? Dahil ito kayo, kay pagmata ni mo, mingon ka nga, Domingo ron, musimba ko. Amen? Wala ka ni mata nga, nagunaw na nga, binuang ko karon. Wala ka ni mata nga, nagunaw na nga, magpatuyag ko karon. Wala ka ni mata nga, nagunaw na nga, manugal ko karon. Ning mata ka, ning puntagon nga, imong nauna, mato ko simbahan, kay musimba sa Diyos. Amen? Salamat kayo sa Ginoo. Let us go to the Lord in prayer. Our Father in heaven, thank you so much, God, Lord, for your goodness, for your grace, for your mercy upon us. Thank you so much, Lord God, for sustaining us and making us able, God, to rise up this morning with our full faculties and are able, God, to come here today to worship you in spirit and in truth. I pray now, God, Lord, that you'll be praised and you'll be exalted in our midst, in our hearts, in our personal lives. And also, God, Lord, may we enjoy the fellowship, Lord, today with you and with your word and with each other, with believers. And thank you so much, God, Lord, that we can find encouragement, God, Lord, sa mga problema, mga bugaton, mga suliran, mga kalibog, sa kinabuhi, pinagi sa mga ulo o sa fellowship sa mga kaigsuunan. I pray to God, Lord, that may each other's presence, O God, Lord, be a blessing to each other. And, O God, that may our presence, O God, Lord, honor you and glorify you. And may your presence, O God, Lord, bless us this morning. Be with us, O God, Lord, who are still to come. Ikaw, Ginoo, Lord, magpanalay, magaban kanila, magpalit ka sa mga tanong sa kadao. And, O God, Lord, I pray that today will be a victorious one, O God, Lord, and every victory, O God, Lord, that we can have, we will offer it to you, God, Lord, for your honor, for your glory. In Jesus' name, O Lord, amen. 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 Salamat sa Ginoo. Makalibot at tanong kalihog alang sa tuwang Sunday school this morning. We are in our series about the mind of Christ. The mind of Christ. In the Bible, that this mind be new, which was also in Christ Jesus. Amen. Kini nga una-una, naunta ka ninyo, kay mao usab kini ang naa kay Ginoong Yesu Kristo. So, the mind of Christ, matod pa sa Biblia, is the right mind. Amen? Matod pa sa Biblia,
the mind of Christ is the right mind, no? And also, not only the right mind, but ingon sa pagpulong sa Ginoo that the mind of Christ is the resigned mind. Amen? Rested in Christ. And then, not only that, it's the resigned mind, but also the Bible said that the mind of Christ is a reasonable mind. Amen? So, dili isang kalimtan, kay puro na siya letter R. Amen? The mind of Christ is a reasonable mind. Dili beta ka nang naang pataka lang o samot. Amen? Kaya ang Ginoo hanay man. Amen. He is a God of order. He is not a God of confusion, but He is a God of order. Amen? Matod pa sa pulong sa Ginoo sa Romans chapter 12 verse number 1. Open your Bibles now. In Romans chapter number 12 and then verse number 1. Romans 12:1. I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. And be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind. So that will bring us to the next part of our study, the renewed mind. Pero pagkaroon ng lawa, ang ato ang study will be focused on the mind of Christ as a reasonable mind. Amen? Now, according to the dictionary, the mind is that part of us that reasons. Di ba? Ang mind, o kanang kabahin sa ito ang pagkabinuhat na maoy mo rason. Hinungdan nga naman kita makrason is because doon na kita una-una. Amen? So, it's the part of us that reasons. It's the part of us that thinks. It's the part of us that feels, that wills, that perceives, and that judges. Now, each of these faculties, mga areas or mga dapit, diin ang pagbaton sa hunahuna ni Kristo, no, is crucial to pleasing God. Why we need the mind of Christ? Because it is crucial to please God. Di yung ka-please sa Ginoo kung ang ato ang gihimo o atong yunona kanalang atong kaugalingong sa lamutan. Muna nga ng Bible nga lead not unto thine own understanding. Amen? Amen. So, for example, reason. God said, "Come, let us reason together, saith the Lord." Sa Isaiah. So, kung doon natin carnal mind, ang carnal mind is enmity against God, how can we reason with God? So, it will not be a reasonable conversation. Ano man, di ko magkasinabot. Di ba? How can we be, kung ako, suko, ikaw suko. Suko ko nung suko ka na ko. Nakakita na ba mo puro suko na nagkasinabot? Wala, di ba? Lipog na lang kasi istorya. Balik-balik mo, tituyok. Kunya tapos, pataka na lang mo rason, pataka na lang mga tarungan. So, if we don't have the mind of Christ, then we cannot be reasonable or we cannot reason with God. Amen? So, kanabitang sa kalibutan, kanang pangatarungan, di ba na pangatarungan yun? Pamilusot mo. Kita sa kalibutan mo, karbitan, nahay musulti na ito, yung mga tarungan ta. Actually,
Di na pangatarungan, pag imong tanawon bitaw, ang mga naon, di na pangatarungan. Kung saan na, Pastor? Pamilusok po. Diba? Sigara, pamilusok. Trabahoan, pamilusok po. Sa eskwelahan, pamilusok po. Kung nakita ang tao, pilusok po. Pero, ang buot pasabot sa reason is, when someone speaks, you listen, you understand, and then, you tell him that, you know, sometimes, mag-listen kung agree ana, but make me understand more. That's how it is, di ba? Ano magkasinabot. Now, so, mahita mo, pag di mo pareha sa gunahuna, di bati. Di ba? Pag di rin pareha sa gunahuna, lalis. Pag di rin pareha sa gunahuna, pilosopo. Mamilosopo. So, do you really think that God wants to reason with you so you can teach Him something? No. God wants to reason with us so that He can teach us something. Amen? Dili kay ang Diyos may tutudluan, kundi ang Diyos may mutudlo nato. Dili kay ang Diyos may magkatunan, kundi kita may magkatunan sa Diyos. Kaya sa may tignan yung Netflix dali. May mutugan. Kanang Netflix, paano siya, kanang puro na siya salida. Puro salida, magpili ka na, Korean, American, US, salida. So, magpili ka kung sa salida mo gusto mong tanawon. Bayad lang ka monthly kung naka-subscription monthly. So, it's better than mamita nang nawala itong mga video rentals gani. Nawala na to kay lumata na mga movie streaming, live streaming, napunta ng mga Netflix. Doon ay cartoons na. It's very dangerous. Kaya gidisiplina nila ang Diyos. Na ay cartoons na story niya na ang Diyos ilang gidisiplina. Kaya nagpatuyang na lang ko. No? Nagpatuyang na lang ko. Iba. Gusto gira, lagira niya. Gusto na. Baha niya. Pandiri. Nagpasagad na lang ko ng Diyos. Makinahanglan ila ko ng disiplina. That's very blasphemous. Amen? 1 Corinthians chapter 2 verse 16. Ito na yung Bible. Ito na Bible. Tinsa man ko na who hath known the mind of the Lord, that He may instruct him. But we have the mind of Christ. Now, kung tayo, mind of the Lord and mind of Christ, di nita mo tundo sa Ginoo. Pero doon na tayo mind of Christ, makakatpunta sa Ginoo. Amen? So, no one can bring accusations to God and teach like God. So, having a reasonable mind does not mean na makalingkod tayo and then maka-argue tayo, makadebate tayo sa Diyos. Having a reasonable mind means we see things from God's perspective. Makakita ta, nagtanaw ta sa mga butang kung unsa ang tanaw sa Ginoo ani. Amen? For example, kung ang tanaw sa Ginoo sa LGBTQIA+ is wicked, so inana po na nga itong tanaw if we have the mind of Christ. But if we don't have the mind of Christ, may mo ta, di na kautan, oy. Then, kuha na itong example sa mga bakla or mga tomboy or mga mga nag-practice ulit muna na mga successful, nag-contribute sa society. So, dili ko no. Sa una ko no, pag ang naay anak na bayo, suko kay kamahal. Karon ko no, kung naay anak bayo, malipay na. Kay makasupport. So, kung ang tanaw sa Diyos na is wicked, then, ano mo sa tanaw na wicked? You agree with God. Amen? Kaya di ka mo agree sa Ginoo, mo agree ka sa tao, supa ka sa Ginoo. Amen? Na di na ba pwede nga kontra sa Ginoo?
Kaya di yung nakadaog sa Ginoo. Right. Sa lusaw na to. So, it means nga, we agree with God. We see things from God's perspective and realize our foolishness, realize our falsities, amen? Realize our faults, our follies. To disagree with Him about anything. Muang yung ta kung disagree ta sa Ginoo sa bisan unsa lang kabutang. Kaya kita ingon Ginoo ana sa Bible tapos imo pag yun ang i-argue. Ya, ingon ang Ginoo may resulta tapos ipadayon pag yun mo nang kinabuhi. Pero what? The Bible said that's foolishness. But if we have the mind of Christ, dili ta mo debate sa gisulti sa pulong sa Ginoo. Walay pero. Walay pero. O bitaw no, pero. Natin ang pero. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Bitaw, pero. Amen. Ay, pero. Wala na pero. Amen? Kita magod mo na patay pero pag usabot na we have not yet attained or claim the mind of Christ in us. So that's the reason why we have an unreasonable mind. But the mind of Christ is a reasonable mind. We see things from God's perspective and then we agree with Him. We don't disagree with what He said. So, ang carnally minded people are unreasonable. Amen? The mind of Christ is a spiritual mind. And because it's spiritual, it's a right mind. Amen? It's a resigned mind. It's a reasonable mind. Amen? And later, a renewed mind. But padayon na din eh. So, si Pablo have a difficult time working with carnally minded Christian. Naglisod yun siya. Mabitaw na sa simbahan, kung ang mga Kristohanong carnal, maglisod ang buluhaton. Mag-struggle ang buluhaton. Amen? Mag-ilaid ang buluhaton. Gubot ang buluhaton. Walay pagsinabtanay sa buluhaton. Puro haw ang naa sa buluhaton. Na naman, carnal man. Ngunit problema ni Paul sa Corinthian believers. Ngunit problema ni Paul sa mga carnally minded Christians. Amen? Gani, ang carnal na Christians, uban ni Paul ang kinaiya sa mga wicked people or men with no faith or no faith. Mura lang kung kinibitang carnal Christian, luwas unta. Pero wag yo'y kalainan sa unbeliever. Ang sinultihan, ang gawi, ang kasing-kasing, ang kanang gitawag ng mga tinguha, mga pangandoy, mga kalaki, mga kinaiya, mga pamaagi, why kalainan sa unbelievers? Muna, luwas sila, pero sadly, malinya mo sila uban sa mga wicked o sa mga tao na walay pagtuo. Gani ingon si Paul, if you are a Christian and you cannot provide for your own, you are worse than an infidel. Yeah. Mas grabe ka pa kuno sa dili luwas sa walay pagtuo. Amen? Kung kita na nga, Christian ka, you claim to be a Christian father, a Christian family man, and then you are not a good provider for your family. Yung Bible, worse ka pa sa unbeliever. Kaya doon ay mga unbelievers na good providers. Amen? They are good family men, they are good fathers, they are good husbands.
They're good friends. They're good managers. Diba? But in the Bible, malis sila along with the wicked and men of no faith. So it is unreasonable for a professing child of God to be unreasonable. Supposed to be in a state of mind na wala ga-agree completely or 100% sa Ginoo. Amen? Ingon niya na ka rigid ang Christian life. Kinahanglan ka-agree ka sa Ginoo. Kinahanglan ka-agree ka sa pulong sa Dios. Kinahanglan ang imong tanaw sa kabutang, ang imong salabutan sa kabutang, ang imong pagbarok sa kabutang is kung unsa ang tanaw sa Ginoo sa mamutang. You cannot go or be contrary to God's perspective. Di yun pwede nga kontra ka o lahi. Sukwahi ang imong tanaw. Pumita na nga sometimes kita mingon Ginoo, dili di mao. Natapos na imong tambag na to. O bita pero murag mas maayo tao pa ta sa Ginoo. Natay kinaiya usahin na. Mas maayong tao pa ta sa Ginoo. Mas maayo pa ta atong murag mas maayo pa ta gawin sa Ginoo. Mas nakasabot pa ta sa Ginoo. Dili na tinuod. Amen. Amen. What wicked is wicked. Ayaw na hilot-hiluta. Kaya tapos mingon ka nga, ato lang po nang hinahinayo kay tao. When God said it's wicked, it's wicked. Divorce is wicked. Amen? Among Christians. Sa unbeliever, bahala sila, unbeliever man sila. Pero among Christians, it's wicked. Pero ako, klaruhan na ako, misdan ako, ibalik-balik na ako ni. I'm against divorce for Christians. Di ko pa ng divorce sa Christians. Pero alam sa mga unbelievers, I am in favor of divorce. Ano man, in the first place, their union is not by God. Ingon ang Bible, whatsoever God hath joined together, God hath joined together. Let no man put asunder. So kung Christian ang nagminyo, it's God who joined them together. Pero unbelievers, it's not God who joined them together. Now, it may work for them, it may not work. But if it does not work for them, then the remedy is divorce. Kung mangulata ang asawa na, o di ba, mangulata ang asawa, pares ko sa Facebook mga naing asawa ba nga, naiblock ay, yun siya nga, pingnan ka na ako, ingon ka, pag-aaw ko nimo. Ingon ka, imo siya kong sakton. Ingon ka, di ko nimo dapatan. Ingon ka, paadyo ko nimo, mahalon ko nimo. Tanawa, naitapos ko mga tao. Saan ako paggawas anilo? Maulaw ko sa mga tao, nakita sila na nakuiblock ay. So ayaw na nagusbaha. Ang asawa, ayaw na nagusbaha. Sige, pasayloon ka na po. Ayaw na nagusbaha. Ano ba ako? Lisod ko ka kita. Nagildan siya pagkaon. Sige na, kaon na. Kaon na ako. Natin mo kaon siya. Di ka mo kaon, siungitan ka na ko. Pag-umit niya dito, ang iyang bana po na ito, ako mo plug ay na. Tapos, kadugo ko na na. Mas bulog pa na yung bana na niya. Kaysa niya. Kasunod ha, sabto na po niyo ha. Di na ka musugol. Di na ka musugol. Isugol ang bana, di na blang kaya. Pero ang bana po, kulang na ito. Samtang mo na bana, mamulang ang asawa. Di na. Alahubog na, di pa muhatag sa sweldo, di pa mupalitok para pagkaon, di pa provide ng mga bata. Kung naay mga bata mo noon pa, butog kumapaan pa, patira na ka noon. Ang asawa, kalabuhon, kung niya may bugas, may papautamon, niya pagkaman, pag naay kwarta, nakatigong-tigong mga asawa, kuhaon pa yun, kay isugal, hulaman, tamon, di bayran. Diba? Yan, uli, hubog, mag-wild.
magsilos pa. Nakakay lalaki, bisa ba lalaki ko rin? Nakakay lalaki, magsilos. Yeah. Mag-usap na, kalukoy. Di ba? Naarumay na ng gaminyo o na naminyo lang kay tungod anang napugos. Gibuya. Di ba? Kanabitang gitupo-tupo, nahinaya. Sa may remedy anak, if they need to be free from that kind of marriage. Pero kamo, Christian, magtarong yung mga minyo, mag-amabito na mag-inampu ay doon para nga ang Diyos yung mo ay nag-join together. Okay, once you are joined together as a Christian, the Bible said, no one can separate you. Bisang divorce pa. Bumita na nga sa Bible, bisang divorce na, ingon si Paul, di ka magminyo. As long as your wife is alive. Because, nag-separate doon mo, nag-divorce doon mo, pero buhay pa man siya, you are still in the eyes of the Lord and legally bind to that person. As long as he lives. Kaya maminyo ka, you become an adulterer. You become a fornicator. That's what the Bible said. Amen? Mabito na ang pastor is disqualified to pastor a church kung maminyo siya usap. Kung ma-divorce siya, that does not disqualify him. Amen? Pero maminyo siya usap, that disqualifies him. Kaya a pastor must be a husband of one wife. He must have only one wife living at one time. Kung maminyo siya lain, he becomes a what? Fornicator. He becomes a what? An adulterer. That's what the Bible teaches. Amen? So nabot man tayo, mind of Christ man ta. Bukod sa about reasonable ta. We look at divorce as wicked. Amen? As not the solution to dissolve marriage. Pero karon ang ilang tanawan na mo na yung solusyon. So, solusyon na sa mga unbelievers. Pero sa Christian, never make divorce a solution. What's the solution? Pray. Amen? Ask God's mercy and grace. Amen? Ask God nga unta ang gugman ako magpadayon, mag-init. Amen? Nagkamo sa banda, nagkamo mga banda, sulti mo, I love you sa mga asawa. Every day. Amen? Apil na ba na suwali ron? Makapangumpisal yung mga buktan sa iyo. Sulti ka, I love you. May mga nakawala, di naman nakilala ni Sulti Pastor. Oy, you need to say it. You need to say it. Kinahanglan mo ng isulti. Amen? Mag-amen. Unreasonable din nila. Because the unreasonable people are a product of a carnal mind. So, ang line of reasoning is manipulated by the flesh. Kung carnal mind ka, siyempre, ang imong pangatarungan, manipulated sa imong unod, sa imong lust, sa imong kaugalingong gusto, sa imong wants, dili sa imong mga need. So, manipulated sa flesh, sa carnal desires, rather than God's Word. Amen? Tanawa ng mga tapulan. May kayo mga tarungan, no? Mayo kayo mo rason. Kanang mga marama, mga marunong. Usa sa mga gina-train ako din mga usa sa mga ginatinguan ako nga training dire sa mga Bible students is di mo magminarama.
Di mo pataka o rason para lang makalusot mo. Be man enough. Amen? Because this is a Bible school, we are separating the men from the boys. When you graduate here, you are men. You do not remain boys. Amen? You may enter here as a boy, but you come out from here as a man. So naman, kamaong muangkon na si sayo. Kamaong muangkon kung dili tama ang iya. Korehian niya unsay dili maayo kung sayo sa iyang kinabuhi. Di kay magsige nagpalusot. Sige pangatarungan. Sige o kanana ang pangita o pamaagi nga malibre siya sa iyang sayop. Dili ka malibre sa imong sayop kung dili mo na ang kunon, kung dili mo na kurihan. Kung dili mo na ang kunon, dili mo na kurihan, nakalusot ka sa imong pangatarungan, o lipot ka magpabilin sa imong sayop. Mao na ibutang sa palimpatakan. Mao na ibutang nimo sa imong utok. Amen? Proverbs 26:16 says about it. Proverbs 26:16. In our Bible today, the sluggard is wiser in his own conceit than 7 men can render a reason. Wala makana. Wa gyud kunoy makapildi sa ka-bright aning 26:16. Wa gyud kunoy makapildi sa katarungan aning ligoy. Bisag pito pa kuno ka-bright na tao, di yun na maminaw. Mo na. Ito na akong gingon sa silangan. Kundi naman lang yung mo kore ka, no? Kundi yung mo magpapore. Inani lang yung mga santo. Ay pag manghawa na, mahunda na mo Bible school. Isalibay na lang na, ilabay na lang na, isalipay na lang na tanang ito doon sila. Kaya, isang ko sa tulog. Nagkadaghan ng maestro, kadaghan ng tulog ninyo. Amen? Napagaman, di nyo paminawon. Kung sa'yo ka puslanan. A reasonable man. Amen? People that are carnal think that serving God, which is our reasonable service, is unreasonable. You understand that? Ikaw na Ginoo. I beseech you therefore, brethren, by the mercy of God, that you present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable to God, which is your reasonable service. Oh, that's reasonable. Pero daghang mga carnal mind nga Christian, ang una-una lang bersikulo, that's unreasonable. You know, that's reasonable, amen? Sakripisyo, ihanag, imong kaugalingon, itugyan, presental, naunsa, balaan, naunsa, acceptable to God. That's the reasonable thing. That's the reasonable service. Ngunit pangalagan sa Ginoo. Pero ang carnal, mamingon, that's unreasonable. Di sana. Ihakatay nato tanan sa Ginoo. Wala lang dahil kay ato. Kada ba mga tarungan, wala lang dahil kay ato. Nanubra iya. Yan sa Ginoo. You know, remember this, Jesus Christ was betrayed. Did Christ thought it was unreasonable? Amen? He was rejected. He was arrested. He was beaten. He was lied upon, lied about. He was misunderstood. Amen? He was exchanged for Barabbas. Naliman ka na. Kinsa kong kuyan. Si Barabbas. Kinino nga rin. Awang bihanin. Si Barabbas. Si Barabbas. Si Barabbas. Naliman ka na. Did Jesus Christ thought it was unreasonable? Ay, kaway ayaw mo din yun. Di ka magpalansan sa krus.
Amen? Yan ba si Jesus Christ? Wala, amen? Tepa, gano'n? Inyo kung ilansan sa cross. Nga, kamo may angay din eh. Wala, mingo si Jesus Christ, ano? Dili man ako'y namakot, di man ako'y nangawat, di man ako'y nagpasipala, dili man ako'y nakapatay, dili ako mo'y nipatay, dili ako mo'y nanglibak, dili ako mo'y nagdao, dili ako ang nanapaw, dili ako ang... Diba? Jesus Christ allowed himself to be done with. So, why? Because he did not think it was unreasonable. Tapos yung ginawa, mga lakad na siguro, yung unreasonable. You don't have the mind of Christ. Right. You have an unreasonable mind. You don't have the reasonable mind. Amen? A person that has the mind of Christ will think it is unreasonable to live for God. A person who has the mind of Christ will think it is unreasonable to please the Lord. He will not think it's unreasonable na pabulagan niya ni mo ang unbeliever ni mga buwes. He will not think that si Jesus Christ is unreasonable kung ang imong 10% sa iyong income, ipahatag ni mo siya. Dili na unreasonable para sa naayon na huna ni Kristo. Amen? Amen. Kanang pasimbahon kang Domingo, pasimbahon kang Huwebes, salamat po sa Ginoo na gusto niyo musimbang Huwebes. Sa akong taman, kusog man kay mula na itong Huwebes. Naman gusto kayong musimbang, siya na isimbat ako. Napoy uban, mingon, salamat ni ulan. That's unreasonable. Amen? A person that has the mind of Christ will think it is unreasonable to faithfully attend church. A person that has the mind of Christ will think it is unreasonable to witness to the gospel. A person that has the mind of Christ will think it is unreasonable to give financially to the Lord. And a person that has the right mind of Christ will think it is unreasonable to suffer persecution. Baka kung sa numero uno nga success ni Satan, kanang iyahang balikuon ang imong pangisip. Mao man gihimo niya ni iba. Ang Ginoo nag-ingon, God said. Amen? Ang Ginoo nag-ingon, it is written. Ang Yawa pingon, is it written? Has God said? Ang Diyos ba nagsulti? Diba? Balikuon niya ba? I-distort niya ang iyong mind. Mo na yung numero uno nga kalampusan sa yawa sa atong kinabuhi. He will distort our mind. He will distort the mind of a person to the point na they make irrational choices. Bisag kay bao nga sayo, maogyapon mo ato. Bisag kay bao nga dili sakto, padayon niya. Bisag kahibalo na siya nga makadaot niya, gipahibalo na siya, iya lang gihapon padayon. So, he becomes irrational. Wala sa saktong pag-isip. Kaya wala sa saktong pag-isip, wala'y saktong pangatarungan. Kaya wala'y saktong pangatarungan, wala'y saktong desisyon. Wala'y saktong desisyon, wala'y saktong gibuhat. Amen? They have unreasonable responses to things. Maka, mawala ang ilang perspective, ang ilang right nga tanaw sa usa ka butang, na makita lang nila ang usa ka butang from one angle. Nabi tayo picture ni Prince, karagtang prinsipe sa England,
Naglibog sa na Prince William, tapos Prince Harry. No? Di ba? Sa England ba? Sa England? Prince William o si Prince Harry. Ang katong Harry mo, katong ni Harry o pag laya sa England. Si William mo nang musunod ng Harry, no? No? Katong upa mo yung William. Katong Harry, katong hapit na sa maupaw. Maupaw, may kaliwag na maupaw. Dahil kita sa ako, anak, gaana siya. Anak. Na kaya, ang tanaw sa kamera, natural, ang tanaw sa kamera sa kilid, may pagka-angle sa kamera ba? Usa na katudlo. So, ang imo una-una dito, gaana siya. Pero pagbalik sa angle sa camera, nakita dito nga, upat yung katudlo. Yan gana. So, they want to make people see, to disturb the mind of people to see nga bastos ng prinsipihan eh. Di ni pwede may mong hari. Di ba? Kung dautan ang imong motibo, dautan ang imong tuyo ba? Dautan ang imong agenda. Dili mo ipakita ang tibuok na kamaturan. Mo na ang yawa. Dautan man yung agenda, tagaan ang kanya og half-truths. Distorted truth. Kanang distorted truth, diba kung sana, a well-refined lie. Ano mo ga, ana siya no? Ana, pero for them. Muna, ma-distort. Tanawa sa 2 Kings chapter 5, 9 to 14. Second Kings, istorya ni Aman, katong general dito sa Syria, na nagka-leprosy. Amen? Nagka-leprosy si Naaman dire. Kunya, giinan siya na adto sa Israel, kay doon ay propeta dito na makatabang nimo nga maayo ka sa imuhang leprosy. Pag-abot niya dito, tuon na ang propeta, pero lahi man sa lauman ni Naaman nga paagi sa pag-ayo niya. 2 Kings chapter 5. Verse number 9. So good, verse number 9. Tingnan ang Bible. So Naaman, verse number 8 is so good. And it was so when Elisha, the man of God, had heard that the king of Israel had rent his clothes, that he sent to the king, saying, Wherefore hast thou rent thy clothes, let him come now to me, and he shall know that there is a prophet in Israel. Diato si Naaman sa Israel, nagdaman siya mga sundalo, nagtituoy taon ang hari nga, diato si Naaman kay sulungon na sila. Now, nagtanong ka na sa verse, Naaman came with his horses and his chariot and stood at the door of the house of Elisha. And Elisha sent a messenger to him, saying, Go and wash in Jordan 7 times, and thy flesh shall come again to thee, and thou shalt be clean. So, ingon si Elisha kay Naaman nga, ingna siya nga adto sa Jordan. Manghugas siya dito sa Jordan 7 times. And after 7 times, ang iyahang unod, o iyang pamanit, shall come again to thee, and thou shalt be clean. Now, yun ang Bible, but, kinilang pinword ng but mo. Pero, amen? But, Naaman was brought, nasuko si Naaman, so Naaman lagi. Ingon siya, and went away and said, Behold, I thought, ingon siya, Behold, I thought, abi mangunako kon, ang una-una mangunako, ang ako magpagtubo ba? Ang akong sabot, mauna. Amen? I thought, ingon siya, He will surely come out to me and stand and call on the name of the Lord his God and strike his hand over the place and recover the leper.
Mana yung una-una? Hindi na may una-una sa Ginoo. Amen. Sa verse number 12, are not Abana and Parpar? Dili ba ang Abana o ang Parpar? Mga sapa, suba sa Damascus, mas maayo pa sa tanang tubig sa Israel. Tinod, kaya ng tubig sa Jordan River, lubog mo po na. Wag pa po'y nakita na nag-picture dito sa Jordan River na nag-baptize sila, kaya naman mga tutuan na magbabaptize dito, na ang Jordan River, tinaw. Lubog. Better than all the world. May I not wash in them and be clean? So he turned and went away in a rage. Mga lagi na, pag ang gusto sa Ginoo di mauyos itong nauna, masuko ka. Suko ang naaman lagi. Kaya ang nauna sa Ginoo, waman mo yun siya nauna. Ang iyang pagtuo, di man mao. Suko siya. Mandagan kaya dagang tao na sutihan yung pulong sa Ginoo, nga mo ni, masuko. Tara, sa verse number 13. And his servants came near and spake unto him and said, My father, if the prophet had bid thee to do some great thing, wouldst not have done it? Sir, kung ang, di ba, kung ang propeta nagsabi na, muni kadako ang buhata. Di mo ito buhaton. Na kining simple na kayo ipabuhat mo, di mo buhaton. Amen? Ano yung bitang ipabuhat sa Ginoo na to? Simple naman kayo. O may ipabuhat ang Ginoo na itong lisod. Ato ramang una-una ang lisod na. Kapag nga na Bible ni. Nakana pag-iingnan na kaniya nga, wash and be clean. Amen? Tapos sa Bible. Then went he down and dipped himself 7 times in Jordan. Iyahang itus na mo yung kagalingon, kapito sa Jordan. Ano mag-baptize na kausar ang tuslo mo? Kapito na yun. Kapito, dato ang makita ng ito ko ba? Maranton, mahugasan bukas tanan mong kasalanan. Na, yun na ba? According to the saying of the man of God. Nakanindot din kay gitusnop niya yung kagaling kapito. Ya, sumala na yun sa gisulti sa alagad sa Diyos. Amen. And his flesh, the Bible said, came again like unto the flesh of the little child, and he was tinaliman kana. Mas nibata pa siya. Kanina yung magmatinumano ito yung mga senior. Kanina yung magmatinumano kasi Ginoo, makapabata. Amen. Hindi mo gusto mo bata? Ang iyong mga lang, imposible. Pero, manay kadao ninyo. Pero, ano yung Bible? Iyon ang Bible, and his flesh came again like unto the flesh of a little child. Dili child ha, kaya nabang child ha. Paano naman ang parit ka ng naganag ka ba? Pero, little child, ikaw pa rin ang parit sa bata ko. Kanang gamay ng bata, pagbutan mo, maitong na siya, maputi, maata na siya, o ma-Indian, unsa man na siya kaliwata, ikapapat sa bata, pagkanindot sa panit sa bata. Amen? Tanawa rin ko Like unto the flesh of a little child, and the Bible said, he was clean. Nalimpyo siya. Tanawa ha, sinaaman, himalat yun, og leprosy. Ingon sila siya, itos Jordan, tusdok, suko siya. Suko siya. Amen? Yan, naghin mo siya kaugalingong idea. Kung maon na nga, mag-itos na tutubig, ato na lang po sa mana, ato na lang po sa parpa. Mas nindot pa dito, mas maayo pa dito, mas vivo pa dito, mas aligre pa dito. Taga may unana ba? Sabi tayo, member na ito din, wala ko nga gusto. Kanang karong gabing ko ba, nangit ko nga. Alin ako musimba din kayo, doon na sa ako. Ako siya gingnan nga. Paguntan ako sa nagkatang pasistor dito. Paguntan ako sa ng pastor diha. Inani ako paguntan na nga kung naa siya yung membro doon din sa pukon, musugot pa siya ng iyang membro, dili lang musimba kay doon.
Ngayon ko nga, pag musugot na siya, bilid ko niya. Kaya wa pa ko'y nailhag, pastor, musugot na. Amen? Nataghatag idea, alin na lang ko dili, kay mas dili, mas maayon dili, mas sayon para na ko, mas ayayan ko, mas puro ta mga na ba? Kung ay mauna ni Juan, ni Naaman. Katun lang ko sa amo, sa banang, sa parpang. Amen? Tanaw ko sa Luke 2:47. Tanaw. Lucas Kapitulo 2, versikulo 46. Gigamit din ni Jesus Christ nga illustration. Amen? Sinaaman sa Lucas Kapitulo 2, versikulo 47. Ingon din eh. 4. Nabalide, 4:27. So, 4:27. Rampol. O, dahil pang bugawas na kung numero ng buktan. And many lepers were in Israel in the time of Eliseus the prophet. Daghan kuno kayo mga sanglahon dito sa Israel sa panahon ni Elisha the prophet. Ingon ang Bible, Tanas 27, and none of them was cleansed except or saving Naaman the Syrian. Naliman ka na nga nung nalimpiyuha man. Sa kadaga, sa giingnan siguro ni Elisha, sayo na na inyo ang sakit. Sayo na na ang kaluwasan ninyo. Believe on the Lord Jesus Christ, thou shalt be saved. Huwag na nga luwas, gamay ra. Ingon si Elisha, kamong tanan nga na leprosy, kada siguro na yung mga tuliya, magpatambal. Kada siguro na yung mga tuliya, magpatambal. Magpatambal. Ang ano na siguro tubag ni Elisha, ano nga, ato mo Jordan River, tuslong po dito kapito. Ha? Doon na yung kahugaw, na? Nag-umido ng ginabusan na. Tawag na, di kamayo na mga ganit eh. Ba mo sa kamayo? Ano ba, nanak bitang dugo, gasagod. Anong galing niya, anak? Tapos patuslong mo, saan mo tayo infected? Mao tayo ng pagtambal, inana tayo ng pagtambal, inana tayo pag-ayo. Muna yung Bible, kadaghan nila nga sanlahon sa Israel. Pero sinaaman rin naayo. Nga naman, di man ka na, bisag naglabot siya, hindi mo sa tuod, no? Kung pahimuan ko sa Ginoo dako, muhimo ko. Pero kining sayo, hindi ka muhimo ano? Kan reasonable ko din mo. Amen? Gusto ka mo himo sa lisod? Kunya naay sa yun. Dili di mo himuon. What's that? That's unreasonable. Nakaingon ng Bible, the mind of Christ is a reasonable mind. Gusto nyo ka magpalansang sa krus? Gusto nyo ka magbitbit ng krus? Gusto nyo ka natamparuson? Gusto nyo ka na Amen? Mayulunan, gusto nyo ka na magtuman sa balaod, nga di makakatuman yun na, aron ka maluwas. Gusto nyo ka magpamimbrong simbahan, nga may simbahan makaluwas. Right. Amen. Muhimo ka na, willing ka muhimo na, tapos di ay sayon kayo, di ko na Ginoo. Believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. Tapos dili ka. Moingon sa mga kauban naman. Kung ang propita naging mo nga, buhatan ni dako kayo. Imo ano mo din siya? Imo ako. Pero kini sa iyo kayo, igor ka patuslong, hindi mo pato. Gan reasonable mo nimo. So, dito to, dos naman, 7 times. Kung sa istoryang binisema, puro pina. Naayo. Amen? Naayo. Amen? Reasonable people do not get angry at people that are trying to help them. Reasonable people do not walk away angry at simple solutions to matters of life or death. Reasonable people seek truth when they know they are wrong. Reasonable people seek rescuing when they are sinking. Amen? Natural, magpatabang ka. Naunlod na ka, di pa nyo ka magpatabang.
Di ko. Parang lagi ito istorya, nagbaha. Bay, maglakad na may mamaklit na. Di ko. Kaya luwason na po sa Ginoo nila. Di ko pasandan sa Ginoo nila. Ning taas naman tubig, saka siya sa ato. Naano po'y baruto niya po. Sakay na sa baruto, sakay na kay taas ng tubig siya. Di ko, sige na, pasandan ko niya. Hindi ko malakan ako kaya di ko pasandan sa Ginoo. Nilapaw ang tubig, yan doon na siya sa ato. Nabot ang tubig sa ato, nagpadala ang mga rescuer, helicopter, PC. Nagulog PC. Kampiyon sa PC, taas ang tubig, malunod ka. Okay na po, di ko pasandan sa Ginoo. Niglapaw ang tubig, nalumos siya. Akala mo patay siya, may ganit luwas. Atong langit, pag atong langit, ingo siya, Ginoo, kaya namin pagtuos Ginoo. Ginoo, gano'n namatay mo ko na luwas. Naingon man ka na di ko rin pasandan. Salig ka ko Lord, di ko rin pasandan, tapos namatay ko na lunod. Yung Ginoo. Pabito ka na kong pasagdi. Padanda ka na kong baruto, huwag ka nisak. Padanda ka ng helicopter, huwag ka ni kapyo. Nakaroon ingon ko ni mo nga, ipasagdan ka na ko. Dapat ni mo kay daghang kag pero, daghang kag bat, daghang kag issue, you don't have a reasonable mind. Amen? You know, a reasonable person is a humble person. Muna ang mind of Christ. Amen? Alright. Let us close with this verse. Isaiah 1:18. Isaiah 1:18. Ingon ang Bible. Come now, and let us reason together, saith the Lord. Though your sins be as scarlet, they shall be as white as snow. Though they be red like crimson, they shall be as wool. If ye be willing and obedient, ye shall eat the good of the land. But if ye refuse and rebel, ye shall be devoured with the sword. For the mouth of the Lord hath spoken it. Bakit isang istoryahan sa ginawa niya, mga remnant sa Israel. Doon na sila yung lesson ha. Remnant naman eh. Remnant. Naanag sila yung leksyon. Nakita na doon nila. I-rehearse na lang sa Ginoo nila. Nga mo kinihinungdan, ano nga naalaot mo. Karon, let us listen together. Kanang inyong mga kasalanan, sa usa kang gila na. Mapasaylo na. Amen? Mahinluan na. Kaya karon, ingon ang Bible, kung ikaw maging willing o maging obedient, ye shall eat the good of the land. But if ye refuse and rebel, ye shall be devoured. If you will just be reasonable, nga mo-obey ka o mutuman sa Ginoo, mapanalanginan ka sa imong pagpuyo aning kapita. Pero if you become unreasonable, if you are unreasonable, mo refuse ka na mo rebelde, ye shall be devoured with a sword, for the mouth of the Lord hath spoken it. And history, mga igsoon, has proven they were unreasonable. Muna nga, di papahawa sila sa Ginoo. Gidisperse sila sa Ginoo, and for so many years, gidaw-daog sila ng katao. May na lang gani kay Diyos, di yun makalimot siya sa Amen? Same promise. May someone paminaw. The Bible said in Romans 8:6, for to be carnally minded is death, but to be spiritually minded is life and peace. But pasabot na, to be spiritually minded, to be reasonably minded is life and peace. So, direta ko to about the mind of Christ. Then we will go to the reassured mind or the renewed mind next Sunday. Muli ka ng kaliyog. And we'll pray. After the prayer, do not take break of 5 minutes. After the break, let's come again. Himuan ka na niyang himuon during the break.
During the service, I'm encouraging you not to go out any longer. Stay throughout the service and let us get the most out of this worship service today. Lord Jesus, thank you so much, O God. Sa imong kaayo kanamo, salamat amahan nga nangitnon. O God, Lord, sa imong mga pulong. Salamat sa imong pagtudlo, amahan. I pray now, ikaw Ginoo magpadaan sa pagiguban kanamo. After this pray in Jesus' name. Amen. Amen. God bless you as you go. And